Colleen, bumati ka muna. Maayong hapon sa mga parente ko sa Kanang Galete na anak ko din sa Wawawin. And binabati ko po ang aking tatay, ang aking nanay, na kasing gwapa na ako. At binabati ko rin yung asawa ko na na-inlove na naman ata sa akin matapos nito. Lagot na naman ako, Will. And binabati ko rin ang dalawa kong bulinggit na anak, yung 4 years old na si Kuya Riley at yung 1 month old na si Baby Valerie. At sa lahat ng mga may utang, magbayad na kayo. Hello po! Si Colleen, wow. Hello. So, may baby ka na, dalawa. Yes po. Yung husband mo ng trabaho. Ang trabaho po ay mahalin ako. Joke! Hindi, ang trabaho po niya ay sound engineer po sa isang FM station. Sound engineer? Opo, tech, radio tech, gano'n. Ganon. So, Opo. ano ginagawa mo, Colleen? Ang ginagawa ko po ay isa po akong host for all season. Isa po akong ina, kaibigan, kapitbahay. Ang dami. Hindi, isa po akong host. Nag-host po ako ng wedding, ng birthday, ng kasal, ng binyag, ng lamay. Joke Lahat? lang yun. Lahat na! Para sa salapi, gagawin ng lahat. Para sa dalawang anak. Yun. Yun, alright. May Sige. business din, nagtitinda rin online. Madami po talaga. Ano mga natin. tinitinda mo online? Mga lip tints, mga pre-love clothes. Minsan bumibili ako sa Divisoria, ibibenta ko sa online shop. So marami pong racket si Inday, Mami Colleen. So ano bali ang Facebook mo? Ang Facebook ko po, Colleen's World, as in Mundo, Colleen's World. At Instagram na rin po, Colleen_World. May YouTube din po ako, Will. Colleen's World po. Pinapasilip ko po ang mundo ni Colleen, ang mundo ng pamilya Mateo. Hindi niyo ba siya kilala? DJ siya. O, kilala ka. Ano pangalan mo sa pagiging DJ sa radyo? Brando. Joke. Christine Dera. Patay na siya. Nadinig niyo na. O, kilala ka. So, kita mo pag hindi ka nakikita sa TV, hindi ka makikilala. Pero kita mo, hindi ka nila kilala kanina. Pero nung binanggit mo yung pangalan mo sa DJ, sino ka ulit? Dati po akong si Christine Dera po sa FM station. 10 years po, 10 taon. Huminto ka na? Hindi ka na Naiyak ako. Hindi ka na nagdi-DJ? Okay lang. 2008 to 2018. Kasi, siguro may mga bagay lang na, syempre, kailangan mo magdesisyon. Lalo na para sa family. And, kasi dumating ako sa point na, parang mas gusto ko yung time ko sa anak ko. Kasi sa FM station na pinagtatrabahuhan ko, 8 hours kami nandun sa station. So dumating ako sa punto na parang hindi ko nakikita yung milestone nung anak ko, yung malalaman ko na lang, marunong na siyang mag-build ng toys. Ang tinis ng boses. So yun, parang nag-decision ako, sabi ko, it's been 10 years na rin naman, so okay na rin. Matapos ang radyo, bakit hindi naman TV? So, Saka priority mo ang pamilya mo. priority, kasi For 10 years, nandun ka sa istasyon na yun? yes po, 10 years. Mahal ko. Mahal ko si Christine Dera, but I need to let her go. Kasi Christine Dera is not my property. So, Christine Dera? Christine Dera. Opo, nag-guest na rin dati ako dito. Pati ganun talaga ang buhay Hindi naman lagi nandito ka. Meron naman lagi nandyan lang talaga, pero minsan hinahanap mo yung mas magiging maligaya ka Siguro mas maligaya ka ba ngayon? Masaya, priceless. As in, sobrang saya ko. Pero nagpaalam ka sa istasyon mo? Po? Nagpaalam ka dati? Opo, maayos po ang pagbe-break up namin. And masakit talaga. Pero baka akala nyo, tinawagan siya. Hindi Siya ay nag-audition. Nag-audition po ako. Pumunta siya dito. Dumating ako dito mga 10 kasi ang call time, mga before 10. Imagine, Di ba? Sikat ka na for 10 years sa radyo. Pero si Christine Dera, nag-audition, pumila. Ngayon, eto na po siya. Hindi ko alam. Di ba? Ganun talaga ang buhay, di ba? Ako din, minsan gusto ko na magpahinga. Di ba? Dahil ito, pag napapagod ka, ganun Lagi na lang bang ibang tao? Lagi na lang ba sila? Lagi na lang bang staff ko? Lagi na lang bang bibigay ng jacket? Pero pag nag-iisa ka na, mas nananaig sa iyo yung pagmamahal mo sa kapwa mo. Kumbaga, kailangan. Parang, ako lang ang sasaya pag huminto ako, pero maraming nulungkot. Sige, pasasayahin ko na yung sarili ko para sa kanila. Dapat ganun Diba? Kaya tinuloy ko nga po sa aking YouTube channel. Alright.
Kulin, sino ang kasama mo? Ay, sandali. May mga retrato daw sa LED. Tingnan natin yung mga picture. Ang ganda mo naman dyan. You look so young. Iba ang mukha mo ngayon, no? Iba ang mukha niya. Kapapanganak Ang mukha lang niya po. yung kumanta ng ano? Sino yun? Hindi, Kulo. international. Camila? Camila. Oh, Oh, diba? Ganyan ang mga, hindi, ganyan ang hupog niya. Camila na usog na version. Okay. Sige, pakilala mo yung kasama mo. Pinapakilala ko ang kasing ganda ko. At talaga nga namang mas sexy lang sa akin kasi 4 na ang kanyang anak. Si Ate Lucette! Hello, Will! Ay, Lucette. 4 na ang baby mo? Yes, Will. I have 4 palapakan nyo. kids. Tignan nyo naman ang katawan, Mas no? malaki pa po yung puson ko sa kanya. Ay, Lucette, ikaw ay ate niya. Ilan ba kayo magkakapatid? 7 lang po. 7 pa lang po. 7 pa lang po. Hindi pa menopause si Mother Earth. Pero 4 ng anak mo, ha? Yes po. I have 18-year-old, 15-year-old, and 5 and 7 years old po. Galing, ha? Galing. Okay, maging inspirasyon kayo sa mga young moms, okay? Okay, ano gusto mo sabihin sa iyong kapatid? Baban, this is it. Ang hirap humugot. Sa totoo lang, kanina nung nakita kita na nagbuhat-buhat mo yung maleta, huwag ka umiyak. Buhat-buhat mo yung maleta. Tapos habang mini-make-upan ka, merong nakapasak sa dibdib mo kasi yung milk kailangan ni Valerie kasi gusto mo masustansya para sa anak mo. Sa 37 months ba? 37 weeks kang buntis, nag-host ka. Manganganak ka na lang, 1 linggo na lang manganganak ka na, nag-host ka pa rin. Lahat na ng racket sa buhay, pinasok mo nung high school ka, nung college ka, nagtitinda ka. Mukha lang tayong mayaman, pero mayaman tayo sa pagmamahal, mayaman tayo sa pagsisikap, and I am always proud of you. Hindi ko man mabanggit, maraming salamat at nabigyan mo ng bahay ang mami. Thank you so much. Alam mo yung kahit na nakatira kayo ngayon sa side ng asawa mo, pero alam mo yung gusto mo pa rin na ibigay kay mami kasi mami deserves it. Alam mo yan, we came from a broken family. Anak tayo sa pagkakasala, ang sabi nila. But hindi natin pinakita sa kanila. Never tayong lahat magkakapatid, never nating pinakita na dahil anak tayo sa pagkakasala, magkakawatak-watak tayo. Nung mga panahon na nahiwalay ka dahil single parent po ang mami, so, although na yun naman ay, sabi nila anak daw yun sa pagkakasala. At alam mo ba, Kuya Willie, kami po ang kaming magkakapatid, 3 magkakapatid, kami po ang kauna-unahang ipinasok sa eskwelahan ng isang Catholic school. Hindi po kami pinayagan. Ang nanay ko po kasi ay, isang aktivista noong mga panahon na yon, lumalaban sa karapatan ng kababaihan. At sinabi niya doon sa madre, bakit? Wala pong karapatan ang mga anak ko na mag-aral sa isang Katolikong eskwelahan. And that's, Kuya Willie, kami ang kauna-unahang mga estudyante ng anak ng pagkakasala. At alam niyo po ba, Kuya Willie, nandun din nag-aaral yung unang pamilya, yung unang anak. Hindi alam ng nanay ko po na doon nag-aaral. Ano ang gusto mo sabihin, Taki Kalin? I am proud of you, will always be here for you. Thank you. Nakakautang din ako sa kanya, Kuya Will. Mukha lang ako mayaman, but magaganda kami kasi, syempre, pinalaki ng mabuti ng aming ina. Ivan, thank you. At alam ko lahat ng mga kapatid natin na natulungan mo, maraming salamat. Huwag kang magsasawa. Ikaw yung beautiful inside and out. Mahal na mahal kita, mahal na mahal ka namin. Thank you. Thank you, ate. Mamaya na yung bayad, ha? Wala pa akong pera. Hindi, thank you, ate, kasi
naramdaman ko yung suporta nyo simula't simula pa lang. Lahat ng ginagawa kong activity, kapag sumasali ako ng pageant, nung high school, kahit hindi ako pang pageant, lahat, yung mga events ko, pinupuntahan ninyo. Nung nagkaroon ako ng libro, pinupuntahan ninyo. Maraming salamat. Kasi, alam niyo yun, hindi ko magagawa din lahat ng ito without your support, without suporta ni Mama, and sobrang salamat. Ngayon, nagpapasalamat nga ako kasi sinamahan mo ko. Alam ko may trabaho ka. Ang dami mong obligasyon, pero sinamahan mo ko dito. Maraming salamat. Thank you for being my ate, the eldest sa aming magkakapatid. Thank you kasi naging good mentor ka. Kung ano ako ngayon, dahil yan sa pamilya ko, dahil yan sa'yo, dahil yan kay Mama. Kasi sabi ko nga kay Mama, ako po yung parang pinakahuling nag-asawa sa magkakapatid. Pinangako ko kay Mama, as in, mag-aasawa ako, hindi ka hahawak na sandok. Pupunta ka lang ng kasal ko, maganda ka lang. Kasi sa mga kasal ng mga kapatid ko, minsan abala siya sa kusina, nagluluto siya. Pinangako ko talaga na pag ako ang kinasal, bibigay ko na hindi ka haggard. Ganon. Nagbigay ka pa ng bahay sa kanya, sa mama mo. Opo. Ano gusto mo sabihin sa mama mo? Ma, tirhan mo na yung bahay. At Ma, mahal na mahal kita. Hindi kasi madrama yun eh. Pero thank you, Ma, kasi I know you are a very strong woman. Napaka-strong mo kahit alam mong in pain ka na, tinatago mo pa rin. Ikaw yung mentor namin, ikaw ang modelo namin. Thank you kasi tinaguyod mo kaming 7 magkakapatid. Imagine mo, mag-isa ka lang. Wala kang stable talaga na parang regular job, racket dito, racket doon. Maraming salamat. Again, ikaw ang dahilan kung nasan kami ngayon. Maraming salamat and yun lang, sabihin mo lang kung anong kailangan mo sa amin. Hindi kami magsasawa na tulungan ka. I love you, Mama. Okay, thank you. Thank you, Ms. Rosetta. Ate Rosetta, thank you. Okay na? Alright. Wala namang pinanganak sa kasalanan eh. Kasi umibig ang nanay mo. Nagkataon lang ganun ang sitwasyon. Pero hindi rason yun. Para maging masamang tao ka. At wala tayong kasalanan dahil sa pag-ibig yun nabuo eh. Yes. Di ba? Kaya palakpakan natin yung mga ganyang tao. Hindi yan rason. Di ba? Ganun lang naman yan. Okay? Yes. Colleen? Ganun nga. 10,000! Thank you, Will! Good luck, ha?